Pilipinas ang isa sa pinanggagalingan ng pornographic materials sa mundo. Sa report ni Jiggy Manicad, alamin kung paano tumatakbo at bakit hindi masugpo ang industriyang ito. Sabi nila sex daw talagang bibidyo, tapos makikita nila lahat. Usapan, sex scandals nga raw. Tapos babayaran daw ako ng 10,000. Kita kang CV. Trauma, siyempre. Lalo na pag sa TV, nanonood ako, may ganong sitwasyon. Iniisip ko, baka ako yun, baka, di ba? Kahihiyan yun, lalo na sa tropa namin. Dahil madami pa naman ako kaibigan. Ito ang karanasang minsang pinagdaanan ni Angela. Sa edad na 16 noon, napasabak siya upang bumida sa isang sex video. Kanila, biglaan lang yung pag-recruit nila sa akin. Basta pumayag lang ako. Basta sabi kasi nila, hindi ka mapapahama, wala namang ano. Sabi ko, sige. Sabi ko, kailangan ko din ng pera. 20,000 piso ang halagang inialok kay Angela kapalit ng kanyang pagganap sa ginawang sex video. Ang lahat ng kinita, ginastos daw niya para sa kanyang pamilya at sanggol. Sa pamilya ko, binili ko ng bigas, ang pangangailangan namin sa araw-araw. Siyempre yung 20,000, maliit lang, mabilis lang maubos kapag hindi mo tinipid, di ba? Eh may anak pa akong isa nung. Isang dayuhang mahigit 30 taong gulang ang kanyang naging kapareha na nagturo sa kanya sa bawat eksena. Kahirapan ang nagtulak kay Angela para pumayag sa gawaing ito. Isang malaking industriya ang paggawa ng pornographic material sa bansa. Mula tabloid, magazine, at internet. Pero ang isa sa pinakapopular, mga sex video na mabibiling parang candy sa mga bangketa. Ayon sa Internet Pornography Statistics noong 2006, pang-8 Pilipinas kasamang Canada at Taiwan sa mga bansang may pinakamalaking kita mula sa pornografiya sa buong mundo. Tinatayang 50 bilyong piso ang kinita ng mga operator ng pornographic material sa bansa. Nakakabahalang sitwasyon ayon sa Philippine Alliance Against Pornography. Mas lalong tumaas ang mga incidents ng pornography ngayon. And probably, ang factors nito, tumataas ang ating tolerance level sa pag-accept ng different types of pornography. Sa kaso ng paggawa ng mga sex video, mababa lang daw ang halagang ginagastos para mabuo ang mga ito. Pero ang kapalit, limpak-limpak na halaga. Ito marahil ang dahilan sa paglaganap ng mga sex video at pananatiling buhay ng industriya ng pornografiya. Mabilisan ang proseso ng paggawa ng sex video. Mula sa pagpili ng manggaganap na magkapareha hanggang sa paggawa o pagbuo nito. Tagahanap ng mga taong papayag na gumawa ng sex video si Ian. Mula Maynila, nakakarating daw sila sa mga probinsya para maghanap ng mga taong papayag na gumanap bilang kanilang mga artista. Sa ibang lugar naman po yun. Sa mga probinsya ng katulad po ng... Nag-iikot kayo doon? Opo. Tapos? Sa Olonga po. Kasi marami pong club doon din. So, doon po kami kumukuha ng babae. Inaalok at binibigyan ng pera mga nahahanap na babae para raw agad na pumayag. Mas malaki yung kita namin sa maganda yung babae. 20,000. Kaya 40 ganun.
Bukod sa paghahanap at pamimili ng mga taong gaganap, videographer at nagsisilbing director din si Ian sa gagawing sex video. Binibidyoan ko lang po sila. Tapos kami na rin po nagtuturo kung paano gagawin nila. Marami na raw nagawang sex video si Kim sa 4 na taon niya sa trabaho, mula sa mga napapabalitang sex scandals noon at ngayon. Kada sex video, tumatabo raw siya ng hindi bababa sa 60,000 piso. Kasi di pa yung amo ko sabihin sa akin, sa isang tao, tatanggap na ng 20 mil. Di couple yung kaya 40 mil. Ngayon sasabihin ko na doon sa couple, isang tao 10,000 lang. Di may 20 mil na ako doon. Pwera pa yung ibibigay sa akin ng artista ko. Ikinuwento ni Kim sa amin ang modus operandi ng kanilang grupo. Paiba-iba raw ang mga lugar kung saan kinukunan ang mga sex video. Minsan sa hotel, minsan din sa resorts, minsan dumadayo kami ng mga probinsya. Ilang kami? 3. Yung couple lang saka ako. Tumatagal daw ng 3 hanggang 10 oras ang pagkuha ng sex video. Bukod sa magkaparehang aarte, ang tagakuha ng eksena at minsan daw ang leader ng sindikato na gumagawa at nagpapakalat ng sex video lang ang nasa kwarto. Ayun na yung gagawin na namin lahat doon. Ako na bahala mag-utos. Pagkatapos makuna ng mga eksena, agad na ibinibigay ni Kim ang material sa amo. Dito na raw sisimulan ng pagbuo, pagkopya at pagpapakalat ng material para ibenta sa labas at pagkakitaan. Pagkatapos ko yung gawin, inabot ko ngayon sa amo kong babae sa Quiapo. Ngayon, i-edit niya ngayon sa computer niya. Na nila ngayon sa CD. So ayun, binibenta na nila ng dozen. Bukod sa paggamit at pagsasamantala sa kanilang katawan, minsan ang karanasang ito nagiging bangungot para sa ilan. Nabigay ko sa kanila, hindi ko na mag-boyfriend lalaki. Sa 10,000 lang. Magpapa-virgin ka nga, masigit pa dun, di ba? Sa 10,000. Internet kinahuhumalingan ng kabataan at ngayon kanila na ring pinagkakakitaan. Mga kabataang lalaki naguhubad, naghihipuan at kapag inutusan ng customer, higit pa riyan ang gagawin nila sa harapan ng webcam. Kung ano man sabihin ng Amerikano, gagawin ko. Pag-sex. Sino ang nagtulak sa kanila sa mababang uri na sideline? Malaki na yung kikitain ko. Sleep pa lang ako. Sino ang mananagot sa Investigador? Sabado ng gabi. Kadalasang ibinibida mga kababaihan sa malalaswang eksena ng mga sex video. Bukod sa paggamit at pagsasamantala sa kanilang katawan, minsan ang karanasang ito nagiging bangungot para sa ilan. Si Princess, hindi niya tunay na pangalan, 3rd year high school. Nung nakarang taon, nirecruit siya ng isang sindikatong gumagawa ng sex video. Sabi nila, Princess, interviewing ka namin, doon lang sa loob ng hotel. Ngayon, naisipan ko, sige, sama ako. May katabi ka na lalaki, 10,000 lang. Ngayon, sabi ng bakla, Princess, magubad ka na. Nagtataka ako, ba't ka noon? Wala naman usapan na ganyan. Panganay si Princess sa 3 magkakapatid. Sa edad niyan 16, siya na ang tumatayong haligi ng tahanan. Madalas kasing maospital ang kanyang ama dahil sa sakit sa baga. Nagtaka rin yung magulang ko, syempre. Saan daw ko nakakuha ng perang gantong kalaki? Hindi naman nila alam. Sabi ko sa mga barkada ko. 10,000 piso ang ibinayad kay Princess. Pero ang perang ito, walang halaga kapalit ng lupit na kanyang dinanas. Naging sunod-sunuran daw siya sa bawat gustuhin ng mga taong sangkot sa paggawa ng video. Gusto man niyang umatras, wala raw siya magawa ng mga sandaling iyon. Sabi ko, ate, yung pwede po stop muna. Hindi raw, sige, parang sige, ipakulit-ulit kami.
Natatakot din ako na naiiyak ako. Kasi sabi niya, hindi na raw ako pwede umatras eh. Ang mas masakit, dito pala unang naipamigay ni Princess ang kanyang pagkababae. Siyempre, sa akin yun. Tapos, hindi ko naman kilala yung lalaki. Siyempre, yung nabigay ko sa kanila, hindi ko naman boyfriend yung lalaki niya. Sa 10,000 lang. Eh, magpapa-virgin ka nga, masigit pa dun, di ba? Sa 10,000. Tumagal ng 6 na oras ang paggawa ng sex video para kay Princess habang buhay niyang dadali ng kalbaryo ng 6 na oras na iyon. Siyempre, masakit. Di ko lang kung may mukha pa akong papakita sa kanila. Siyempre, kung makita na nila yun, hindi na ako makakapag-deny. Hindi na makakapag-sinungaling. Paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code ang paggawa ng sex videos. Ito ang batas na ipinatutupad ng pulisya laban sa pornografiya. Pero mismong ang pulisya nagsasabing kulang sa ngipin ang batas na ito. Unang-una is yung batas kasi natin is yung sa fine na lang is pwede silang mag-bail ng 24,000. Ang bail lang ng lang is 24,000 obscene publication. So kung ako ang gumagawa ng mga sex videos na yan or sabihin natin publication or tabloids, I could easily bail out. Sa 8 kaso ng pornografiya na naitala ng pulisya mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, lahat ng akusado nakalaya na. Pero ayon sa Philippine Alliance Against Pornography, bukod sa Article 201, paglabag din sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 ang paggawa at pagpapakalat ng sex video. Maaaring makulong ng hanggang 20 taon at magmulta ng hindi lalagpas sa 2 milyong piso ang mapapatunayang lumabag sa batas. Pero tila hindi ito alam ng pulisya. Wala akong makita pa regarding this na sa Article 201 pa lang kami nagbe-base. Bukod dito, tila hindi umuusad ang kampanya ng mga otoridad para tuldukan ng pornografiya. Very reactive ang ating implementation o ang ating campaign against the proliferation ng pornography. Very reactive kasi kung walang complaint, halos hindi gumagalaw. Sa dami ng kaso involving women and children, madalas nasa desk lang sila. Wala sila sa field to prevent crimes. Hindi naman ganun ang ang kapulisyan eh. I for one would deny that. Hindi kami reactive, proactive. I don't believe on that. But we need the people to help us. Kasi hindi naman kasi kaya lahat ng kapulisan to eh. Git ng pulisya, ginagampanan daw nila ang kanilang tungkulin pero aminado sila sa kakulangan ng ahensya. Ang budget lang namin is only 25,000 sa WCPD lang. Kulang talaga. But it doesn't lang cover lang ng pornography. Medyo sa ko ngayon is that kulang yung tao ko. But we're doing everything to accomplish what the office or this division must do. Dagdag ng Philippine Alliance Against Pornography, malaki rin daw ang may tutulong ng mga lokal na pamahalaan para masupil ang pornografiya. Kung hindi sila bibigyan ng blessing ng kanilang mga mayor, mahihirapan sila. Siguro, kasi hindi lahat ng syudad may kapantay na batas o ordinances. Siguro if they can create one to empower the police na supporting this kind of laws. No? Sa Quiapo, Maynila at sa ilan pang lugar, hindi lang ang mga piniratang pelikula nagkalat. Pati mga sex video, talamak pa rin ang bentahan. Madaling mabili, madaling kumalat. Ito ngayon ang labis na pinagsisisihan ni Angela. Hindi na ako pumapasok sa ganyan sex na video. Hindi na ako pumapasok. Siyempre, nahiya na ako. Naranasan ko na. Ayoko na maranasan uli. Siyempre, may anak na ako. Baka makita ng anak ko paglaki. Kahihiyan din ng mga anak ko yun.
Tinatayang bilyong-bilyong piso ang kinikita sa ilegal na industriya ng pornografiya. Sa likod nito ay mga organisadong grupo at hanggat malaya ang mga nangaabuso, sina Princess at Angela madadagdagan pa ng maraming biktima ng kahalayan at pananamantala. Ako si Jiggy Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Iba't ibang kwento na ng trahedyang pangkaragatan ng ating nasaksihan. Alam naman natin kung ano talaga ang dahilan bakit lumulubog itong mga barko na to. Kasi hindi siya seaworthy. Ang pangalawa, yung mga crew hindi prepared. Sa MV Princess of the Stars, pinakahuli sa mahabang listahan ng trahedyang pandagat. Paano ito sumasalamin sa mga problema ng ating kalagayang pangkaragatan? Iba't ibang kwento na ng trahedyang pangkaragatan ng ating nasaksihan. Mula sa nangyari sa MV Doña Paz noong dekada 80, ang itinuturing na pinakamalalang trahedyang pandagat sa kasaysayan. Hanggang sa trahedyang sinapit ng MV Princess of the Stars kamakailan, mga pangyayaring kumitil sa maraming mga buhay at pangarap. Uwi ka dito pa. Paano na lang kami kung wala ka? May 16, 1995. Petsang hindi makalimutan ni Alberto. Sa araw na ito, lumubog ang barkong Antipolo 7 na kanilang sinakyan patungo sana ng Marinduque. Maswerte't nakaligtas si Alberto, pero malaking pilat naman ang iniwan sa kanya ng trahedya. Kabilang sa mga nasawi ang kanyang amang kasama niya sa biyahe noon. Nandun na ako sa unahan ng barko, nakahiga kasi ako sa kopras, sa mga kopras. Bali, na lang ako nung parang ang init sa likod ko. Nung pagtingala ako sa itaas ng barko, nasusunog na pala yung itaas. Ang ginawa ko po nun, nagpanik ako. Unang iniisip ko, tatay ko nga kasi nasa taas siya. Sa araw na ito, muling sasakay ng barko pauwing Marinduque si Alberto. 2 hanggang 3 beses sa isang buwan kung sumakay daw siya ng barko. Tuwing lumalayag ang barkong kanyang sinasakyan, pakiramdam niya, para na rin daw siyang nakikipagpatintero kay kamatayan. May phobia na nga ako dun sa pangyayaring yun. Kasi nakita ko yung mga nasunog na tao, yung nagbabagsakan nga ng mga tao dun sa baba, nababagsak mga bata, naghihiyawan sa sakit. Yung nakita ko yun, kaya trauma pa sa akin. Minsan nga, napapanaginipan ko pa rin yung ganong trahedya. Mabigat sa kalooban ni Alberto ang bawat sampa niya sa barko. Pero ito lang naman ang tanging paraan para makarating siya sa kanilang bayan sa Marinduque. Minsan, pag sumasakay ako ng barko, ang ginagawa ko sana, sabi ko, tutulog na lang. Lalo pag malaki ang alon, sinasarili ko lang, nagdadasal ako mag-isa. Bagamat maayos ang sinakyang barko ni Alberto, may ilan pa ring dahilan para mangamba ang mga pasahero. Napansin naming hindi nakaayos ang mga life vest at nahaharangan ng gamit ng mga pasahero. Ang lalagyan naman ng mga fire extinguisher at fire hose box nakakandado. Pero hindi lang sa barkong ito tila may mga pagkukulang.
Kasama ang Philippine Coast Guard at United Filipino Seafarers, binisita namin ang mga barkong lumalayag palabas ng Luzon. Dito nakita ang maraming kakulangan ng mga ito. Isa sa mga napansin ang pagtatambak ng mga kagamitan ng pasahero sa mga emergency lifeboat. Malaking problema raw ito sa panahong kakailanganin ng mabilisan ang mga emergency lifeboat. Sa isang barko, kapansin-pansin ang paninigarilyo ng mga pasahero sa mga lugar na mahigpit itong ipinagbabawal. Ang mga life raft o salbabida ng barkong ito, obsolete o may kalumaan na raw. This is a donut type lifeboat. But normally, ang mga ginagamit ngayon, yung inflatable lifeboat na lang kasi ito obsolete na to at hindi na masyado itong safety. Medyo kulang sa safety ito. May instances kasi na ginamit ito at nababasag. Basag. Kaya yung inflatable na ang ginagamit sa ngayon. Hindi rin nalalayo ang mga life vest. Niluma na raw ang mga ito ng panahon at kailangan ng palitan. 3 life jacket na reflectorized at 2 life jacket na hindi reflectorized. So ito maaring i-improve dapat pa nila ito. Na reflectorized talaga yung jacket para madaling makita, no? Bukod dito, kulang din ang mga lashing o lubid na mga barko para panghawakan ng maayos ang kanilang mga cargo. This is not enough. Kailangan talaga may lashing gear ka dyan. May wire sling, turn buckle, and turn buckle. Ayon kay Engineer Nelson Ramirez ng United Filipino Seafarers, isa ng matagal na problema ang kalagayan ng mga barkong lumalayag sa ating karagatan. Kasi hindi tayo natututo eh. Alam naman natin kung ano talaga ang dahilan bakit lumulubog itong mga barko na to. Kasi hindi siya seaworthy. Ang pangalawa, yung mga crew hindi prepared. Pangatlo, walang mga proper plan maintenance. Responsibilidad ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagsuri sa lahat ng domestic vessels para siguruhing may kakayahan at ligtas ang mga barko upang lumayag. Ginagampanan naman daw ito ng ahensya. May spot checking kami every now and then. Tsaka hindi lang kami, ginagampanan din ng Coast Guard yung kanilang port state control. No? Ibig sabihin, kung meron din silang karapatan, mag-check sa barko kung karapat-dapat pa talagang lumayag. Pero kadalasan, hindi raw tama ang prosesong sinusunod ng Marina ayon kay Engineer Ramirez. Kung mag-inspection ka ba naman, i-announce pa na, say for example, 1 month from now, pupuntahan namin yung barko ninyo at mag-inspection kami. Ay natural, nag-prepare na sila. Ayon sa kanya, pangkaraniwan na raw ang paglusot sa mga barko sa inspeksyon kahit hindi nasisiguro kung nasa ayos pa ang mga makina nito. Bukod sa Marina, may pananagutan din daw ang mga shipping company at mga kapitan ng barko para tiyaking ligtas ang kanilang mga barko. Lahat ng crew, from the captain all the way down, dapat alam nila yun ang gagampanan nila. Pag nasa laot, para tayong doktor, ikaw pasyente ko, di ba? Sinasabi mo, anong gusto ko sir? Gusto ko doktor para mabuhay na matagal. So, tinuro ko sa iyo. Binigay ko lahat. Hindi mo sinusunod. Sisisihin mo ako because hindi mo sinunod. Bukod sa Marina, isang ahensya pa ang nagpapatupad ng mga batas pangkaragatan, ang Philippine Coast Guard. Kabilang din sa trabaho nito ang magsagawa ng mga inspeksyon para tiyaking karapat-dapat ang mga barko sa paglalayag. Pero ang problema, aminadong hindi ito maayos na nagagampanan ng ahensya. Ang Coast Guard kasi, kung higpitan talaga natin yung pag-conduct ng inspection, it will take you a very long time. Hindi yan kaya ng 30 or 1 hour eh. Kung talagang detalye. So, we conduct an inspection in a general sense. Dahil daw sa limitadong oras sa inspeksyon, minsan hindi na nila nasusuri pang mabuti ang mga pangunahing safety equipment ng mga barkong lumalayag. Mahirap naman na titingnan mo isa-isa bawat life jacket. Mahirap yun. Sa dami naman ng mga life-saving appliances, hindi mo maubos inspeksyonin yun. Pero as much as possible, sisikap yan ng Coast Guard natin ma-inspect in accordance sa mga requirements. Ang Coast Guard din ang pangunahing ahensya sa mga sakuna sa dagat.
Ang masaklap, salat sa maraming kagamitan ng Coast Guard, gaya na lang ng mga search and rescue vessel. Sa 60 sasakyang pandagat, 20 rito ang sira. Dito sa kanilang opisina sa Batangas Pier, kulang din ang mga pangunahing kagamitan pang komunikasyon. Tanging cellphone at radio ang gamit nila sa panahon ng pangangailangan. Iisa lang din ang computer ng opisina. Hirap daw silang gampanan ng kanilang tungkulin dahil sa mga kakulangan ng opisina. We have to admit very limited ang kakayahan natin. Ang inaasahan na lang namin is yung barko mismo ang magsisend out ng message kung kailangan niya ng tulong at ang magre-respond doon kung anong pinakamalapit na Coast Guard unit na makaka-receive ng message niya. Ang mga problemang ito sana ang bibigyan solusyon ng Global Maritime Distress Safety System o GMDSS. Layunin ng GMDSS ang Maritime Search and Rescue Communication o mabisang paraan na pagtugon sa mga barkong nangangailangan ng tulong. Nakabili na ng ilang modernong kagamitan sa ilalim ng proyektong ito noong taong 2000. Pero ang mga ito, hindi naman napakinabangan. Ang magagawa sana ng equipment na to, maliban sa matutunton ng Coast Guard, ang lahat ng mga barkong naglayag ay may maayos din na komunikasyon sa pagitan ng Coast Guard at sa lahat ng mga barkong nasa dagat. Ayon sa COA report, kulang-kulang 1 bilyong piso ang ginastos dito na mula pa sa foreign funding. Pero halos 10 taon nang inabandona ang proyekto. Nagkaroon daw kasi ng problema sa kontraktor kaya hindi ito natuloy. Habang hindi pa nasosolusyonan ang mga problemang ito, mukhang patuloy na mangangamba ang bawat naglalayag sa karagatan. Pagkaraan ng mahigit 3 oras, nakauwi na si Alberto sa kanyang pamilya. 3 araw mula ngayon, muli siyang lalayag sa dagat. Sa kanyang pagsakay, tanging dasal lang niya na hindi na maulit ang insidenteng kumitil sa buhay ng kanyang ama at sa iba pang mga biktima. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Internet, kinahuhumalingan ng kabataan at ngayon, kanila na ring pinagkakakitaan. Mga kabataang lalaki, naguhubad, naghihipuan at kapag inutusan ng customer, higit pa riyan ang gagawin nila sa harapan ng webcam. Kung ano man sabihin ng Amerikano, gagawin ko. Pag-sex. Sino ang nagtulak sa kanila sa mababang uri na sideline? Malaki na yung kikitain ko. Sleep pa lang ako. Sino ang mananagot sa Investigador? Sabado ng gabi, Signos, banta ng nagbabagong klima, nasa DVD na. Mula sa 3 batikang broadcast journalists, kasama ng mga eksperto, mga respetadong institusyon at organisasyon sa pagsasalaysay ni Greenpeace Advocate Richard Gutierrez, tuklasin ang mga babalang dala ng nararamdamang pagbabago ng ating klima. Mabibili mo na sa mga sumusunod na Powerbox branches. Bumili ng kopya at ibahagi ang impormasyon sa iba.